Aanyahan ko po ang lahat at tumayo bilang pagbibigay bugay sa Kanya. Pagbasa mula sa Lukas 11. Ito po ay ang talinghaga ng puno ng igos na walang bunga. Dumating naman ang ilang tao na nagbalita kay Jesus na nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa kalaban ninyo, mas makasalanan ang mga taga-Galilea niyon kaysa sa mga taga-Galilea dahil sila ang nagdusa? Hindi, at sinabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayo. Gayon din naman sa namatay sa 18 taong napagsakan sa torrent ng Siloam, kalaban nyo'y mas may utang sila sa Diyos kaysa sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Sinasabi ko, hindi, pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayo. At sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, may isang puno ng igos sa kanyang uwasan. At pumunta siya para maghanap ng mga bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito sa paghahanap ng bunga ng punong igos na iyan. Wala akong nakita. Putulin mo iyan at pampasikip lamang sa lupa. Ngunit sumugot sa kanyang tauhan, Ginoo, pabayaan na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya, ngunit kung hindi, saka muna siya puputulin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Mari na po kayo magsuko. Sino na po ba yung nakakaalam ng talinghaga? Bakit medyo po malalim, no? Pwede po natin itong iugnay sa kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Ang kasulat po dito, pinapatay po ni Pilato ang mga taga-Galilea na kababayan ni Jesus. Ang gusto po ng mga kababayan niya ay udyukan si Jesus dahil sa ginagawang pag-aklas ng mga taga-Galilea. Yun po upang ito po yung panahon na siya nangangaral. Nangangaral po siya doon sa kanyang pagdating. Mayroon pong naging pag-aklas dahil nagiging malupit na po ang emperador sa kanilang pamumuno. Bagamat ayaw ni Jesus ng isang matugong digmaan, ayaw niya po nito, binigyan niya po niya ng isang halimbawa, ang isang puno ng igos na walang bunga. Kung sakaling sinabi ito sa tagapamahala ng ubasan, ang ubasan po ay ang kanyang mga tagasunod sa ebanghelyo na ito. Sinabi itong kanyang tauhan na ang punong igos na yun ay 3 taon nang hindi namumunga. Walang silbi. Ang sabi sa kanya, no? Wala rin silbi yung puno na yun at papasikip lamang sa lupa. So, nakiusap yung tagapag-alaga na bigyan pa ng pagkakataon ang punong igos upang mamunga. Diyan po nagtapos yung talinghaga. Sa panahon po ito ay maiugnay natin ang talinghaga ng punong igos sa bawat tao. Sa bawat tao na nakakasalamuhan natin, na tila ba walang pakialam sa atin o walang silbi sa lipunan ginagalawan natin. Minsan po yung mga tao na nag-uudyok pa para maghimagsik ka, para maging labang ka sa sistema. Minsan kasi wala namang nagagawa, nakakabigat pa. Parang ganun, doon naman po sa sinasabing hayaan natin mamunga. Ito po yung mga kapatid natin na hindi po nakakadinig ng salita ng Diyos. Hindi po sila nakakadama kung paano ang maging mabunga ang kanilang buhay
sa pagtahak nila sa araw-araw na kanilang buhay. Dahil wala pong nakakapagpalaganap, wala pong sa kanilang nakakapagbigay ng mabuting balita. So, gayon ang kanilang buhay ay nawawalan ng silbi, nawawalan ng bunga, nawawalan po sila ng halaga sa bayan sa lipunang kanilang ginagalawan. Marami po tayo niyan dito na akala po natin minsan baliwala lang. Pero baka naman po pag kinausap natin, may maganda palang bunga. Kasi nga po, at sabi nga po sa isang ang tao raw po ay isang regalo na nakabalot nang hindi mo alam kung ano ang nilalaman. Minsan nakikita lang natin yung tao, galit, masungit, no po. Pero pag kinausap natin may dahilan. May dahilan bakit siya masungit, bakit siya laging galit. Dahil baka mamaya wala lang siyang mapagsabihan ng kanyang mga dinadala. Kaya ang kanyang buhay ay hindi nagiging mabunga. Wala pong direksyon dahil akala po natin siya ay isa ng sakit sa lipunan. Pero dapat po yun po yung mga inaakay natin. Yun po yung binibigyan natin ng pansin, binibigyan po natin ng importansya. Huwag po natin silang baliwalain dahil tayo po ay banal, tayo po ay palasimba. Minsan po ganun wala akong pakialam dyan kasi ako naman, lagi naman ako nasa simbahan. Ako naman lagi nagdadasal. Pero, ikaw lang ba ang dapat na para saan pa ang pagpupuri mo kung hindi natin ibabahagi ang mga bagay na natututunan natin dito sa simbahan, ang mga bagay na nabasa natin dito sa banal na kasulatan? Walang silbi ang mga bagay na ginagawa natin kung hindi natin ito maipapalaganap sa mga tao walang alam o wala pang nalalaman sa Biblia. Kaya sila hindi nagiging mabunga dahil sa walang mga taong nag-aakay sa kanila. Ito po yung nilalaman ng Ebanghelyo. O kaya naman po, kung sino man po yung nakagawa man sa atin ng hindi maganda, wag po natin silang balikan ng hindi rin maganda. Bagkus ating ipagdasal upang ang kanilang nagawa ay kanila rin pong pagsisihan sa isang bagay na ikabubuti ng lahat. Ngayon po sa oras na ito ay nais ko rin pong magpuri sa Panginoon sa isang awitin. Ihandog ko po sa inyong lahat. Kasi sina po kung ako hindi po sa mahulog ng kumagkano po. Ikaw, O Diyos, ay tunay na dakila. Sa iyong mga gawain salitang buong may likhang kami namamanghang. Ibig ang natin mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tawag mo pa rin kaming lahat. Oo, Ama, nagpupuri ngayon, bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y nagkatipon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo
kami upang maging anak mong... Salamat po.